So, pag-usapan natin ang black account or ang tawag dito sa Germany ay spare konto. Sa ibang bansa naman, kung mag-a-apply kayo sa Canada, yan yung tinatawag nilang show money. So, kung language visa, normal language visa ang inyong i-apply. So, tulad nga ng nasabi ko, minimum of 4 months ang kailangang i-apply ninyo. So, kung 4 months ang i-apply ninyo or 6 months, sabihin na lang natin 6 months. Kasi kung mag-a-apply kayo ng A1, dapat hanggang B1 kasi yan ang pinaka-basic, B1, para kayo ay makapag-Ausbildung pagkatapos ng inyong language course. So, bali 3 courses yan. So, may mga school na bawat course ay 2 months, meron namang mga 3 months. So, let's say 6 months ang i-apply ninyo for 3 courses, A1, A2, at saka B1. So, kailangan ninyo ng 6 months stay dito sa Germany for your language courses. So, kailangan para makapag-stay kayo dito, mag-o-open kayo ngayon ng black account at ang ilalagay ninyong pera sa black account na i-open ninyo ay for 6 months expenses. So, paano ba mag-open ng black account? So, ang alam ko lang na pag-openan dun sa Fintiba. Madali lang kapag sa Fintiba kasi mag-o-open ka online ng iyong account. So, open your black account online. So, kapag nakapag-open na kayo doon, mag-register kayo, nandoon na lahat yung step by step. So, maraming mga documents na hahanapin. So, lahat ng steps na yon gawin ninyo. Then, ang pinakalas yan ay yung maglalagay na kayo ng pera. Pero ang sinasabi ko sa inyo dito sa Fintiba kasi subok ko na yan, no? Very legit ito. Kasi nung una dapat dalawa yung anak kong kukunin ko, so nag-open ako ng dalawang black account para sa dalawa kong anak. Pero hindi na kasi yung una kong in-apply sa kanila ay 3 months lang kaya hindi na approve dahil kung 3 months lang daw ang i-enroll ko, kasi ang in-enroll ko noon isang course lang yon. Dapat minimum of 2 courses, so 4 months. Kasi kapag 3 months lang, parang tourist visa lang ang a-applyan nila. So, hindi mag-a-apply sa embassy, kundi sa BFS. So, para embassy ang mag-handle ng papers ninyo, dapat mag-apply kayo for 4 months. So, yun, tinignan ko ulit kung magkano ba ang perang ilalagay. So, as of now, 992 monthly. So, ibig sabihin, ang cost of living dito sa Germany ay 992. So, kung 4 months ang in-apply yung language visa, maglalagay kayo ngayon ng pera sa black account ninyo na 992 times 4. So, iyan ang ilalagay ninyo doon sa black account ninyo. So, kapag sa Fintiba kayo, pwede na rin kayo doon mag-apply ng health insurance. Tapos sa Fintiba, nung sa anak ko, meron na rin silang libreng travel insurance. So, hindi na ako kumuha ng travel insurance sa anak ko kasi pinrovide na lahat ng Fintiba yon. Tapos yung kanyang health insurance, pagdating dito, sa na rin ako kumuha sa affiliated company ng Fintiba. So, 25 euro monthly yung kanyang health insurance noon. Pero dahil mother ako, pwede ko pa siyang i-carry sa aking health insurance dito sa Germany. Pero inantay ko muna matapos yung kanyang 6 months language visa bago ko siya isinali sa aking family insurance. So, yun. So, kapag sa Fintiba kayo, guaranteed yan na legal. Kung hindi naman kayo makapunta dito at hindi ma-approve yung inyong visa, ibabalik naman ng Fintiba yung inyong pera. So, ang tatanggalin lang dyan yung surcharge na noon kasi 89 euro ang surcharge nila. So, kung katulad yung sa bunso ko, hindi nga siya natuloy. So, ibinalik sa akin yung pera niya o yung pera na inilagay ko sa kanyang account. Pero yung 89 euro,
bawas na yon. Pero ang sabi sa akin, kapag in-apply ko ulit siya at mag-open ulit ako sa kanila ng black account, hindi na ako magbabayad ng 89 euro para sa bunso ko. Kasi yung 89 euro na membership sa kanila ay lifetime na yon. So ayan, dahil yan ang subok ko, so yan muna ang aking maisasuggest kung nangangailangan kayo ng black account. Okay, so yan muna.